Ngayon naman mga kapatid, dadako tayo sa ating paksa ngayon. At ang pamagat ng ating paksa ay Kung Wala ang Pag-ibig. Isang year-end message mula sa unang Korinto Kapitulo 13. Year-end, sapagkat ito yung huling mensahe natin, huling pagtitipon natin bilang magkakapatid, sapagkat ang susunod nga nito sa linggo, kung loloobin nga ng Panginoon, yun naman ang simula ng mensahe para sa taong 2026. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong Biblia, New King James Version, liban na kung babanggitin. Ang ating aralin, mga kapatid, ito na po ang ating pangilan na to, pang 26 na lesson sa ating ginagawang serye na pag-aaral dito sa unang Korinto na sulat ni Apostol Pablo. At nandito na po tayo sa chapter 13. At tatalakayin po natin mga kapatid ang buong kapitulo 13 ng unang Korinto. Sapagkat ito mga kapatid ay isang paksa lamang na yung buong kapitulong ito. Sa pagtatapos ng isang taon na naman mga kapatid, ilang kembot na lang, 28 na ngayon. So 29 Monday, 30 Tuesday, and 31 Wednesday. So, sa Webes, sa darating na Webes, panibagong taon na po tayo. At sa pagtatapos ng taon, natural lamang na tayo ay tumingin doon sa nakaraan natin. Nitong nakaraan taon, lumingon-lingon naman tayo sa likuran. Di ba? Inaalala natin yung mga nagawa, mga pinaghirapan, mga tagumpay, at pati ang mga pagkukulang. Bilang mga mananampalataya kay Kristo at kasama sa iglesia lokal, dapat lang kasama tayo sa local church. Palagi natin pinapaliwanag yung halaga ng pagdalo ng face-to-face sa local church para ma-involve tayo. At dyan naman talaga tayo dinala ng Diyos sa mga kani-kanyang local church natin. Maaaring itanong natin mga kapatid bilang kabahagi ng local church kung ano ang ating nagawa itong taon na to na matatapos na. Itong 2025. Ilang gawain ang naisakatuparan natin o na-involve tayo? O talagang hindi tayo involved? May mga kapatid na ganun. Ayaw ma-involve sa mga gawain. Assuming na na-involve tayo, ilang gawain ang naisakatuparan, ilang kaluluwa ang naabot natin. Ilang programa ang nagkaroon tayo ng participation at naisagawa. So, yun ang yung umaga sana, binibilang natin kung ano-ano mga naging accomplishment natin. Pero mga kapatid, sa likod ng mga accomplishment, merong isang malalim na katanungan. Ano ang laman ng ating puso sa likod ng lahat ng mga ginawa natin? Mga kapatid, kung may katotohanan na hindi maaaring ibaliwala ng sino mang Kristiyano, ito ay ang kahalagahan ng pag-ibig. At yan po mga kapatid ang tinatalakay ni Apostol Pablo rito sa chapter 13. Dito sa ating aralin mga kapatid, tungkol sa pag-ibig. Alam ko madalas na nating mabanggit yan kasi hindi po pwedeng mawala ang salitang pag-ibig, ang paksa tungkol sa pag-ibig sa ating pagiging Kristiyano. Sa Biblia nga mga kapatid, ng salitang pag-ibig ay hindi naman basta damdamin lamang. Hindi tungkol yan sa feelings lamang at hindi yung pag-ibig na sexual ang pangunahing tinatalakay sa Biblia. Hindi po sexual love ang pangunahing tinatalakay sa Biblia, kundi yung tunay talaga na pag-ibig na translate sa wikang Grego, sa orihinal na pagkakasulat sa Bagong Tipan, ay ito yung tinatawag na agape. Agape. Ang agape mga kapatid ay isang uri ng pag-ibig na hindi makasarili. Hindi yung sexual love yan. Maring sa mag-asawa may agape, pero hindi sa lahat ng pagkakataon yung agape sa lahat ng mga tao na may sex, di ba? Kundi sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga tao, dapat tayo mga Kristiyano lalo na, ay meron tayong taglay na agape
yung pag-ibig na itinuturo ng banal na kasulatan. Kung ating sasaliksikin ang bagong tipan, mga kapatid, sa Biblia ang madalas natin gamitin, yung ang bagong Biblia, gamit ang eSword na software natin sa Biblia, sa computer yon, mga kapatid, lilitaw ang isang napakahalagang katotohanan. Mapapansin natin sa ginawa nating pagsasaliksik, yung salitang agape, no, ay 106 na talata. 106 na talata. Pero 116 na pagbanggit kasi may mga talata minsan 2 beses binanggit yung salitang agape. Kaya 116 na pagbanggit sa loob ng 106. Napakarami, di ba? At yung salitang agapaw, ang ibig sabihin ng agapaw, mga kapatid, ito yung verb, action word, pagkilos na pag-ibig. Yung agapaw, di ba, sinali sa Tagalog, ibigin ninyo. Di ba? Yung agape, pag-ibig, love, love lang, love. Pero yung agapaw, nag-uudyok yan ng aksyon ng pag-ibig. Ito naman, mga kapatid, yung salitang agapaw ay 109 na talata. No? Sa 142 na pagbanggit. So, marami talaga. May mga talata kasi na 2 beses na babanggit yung salitang agapaw, katulad din sa pag-ibig. Ngayon, kung susumahin natin lahat yan, mga kapatid, yung agape at agapaw, same lang yan, pag-ibig. No? Pag-ibig na, na hindi makasarili. Pag-ibig, katulad yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Agape yung pagkakagamit doon. Sapagkat maraming salitang pag-ibig sa, sa wikang Grego. Halimbawa, eros. Hindi ginamit kailanman sa Biblia. Yung salitang eros, sapagkat yun ay romantic love. Bagamat may romance sa Biblia, pero hindi na binanggit yun. Walang banggit na eros sa Greek Bible. Phileo meron na banggit. Di ba? Pag-ibig yun sa, sa kapatid, sa kamag-anak, mga ganun ba, di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, yung agape ang pinakamarami. Yun nga, yung agape at agapaw combine ay 258 na beses na nabanggit yan sa bagong tipan. Napakarami, no? Ngayon, ano yung pinapakita, mga kapatid, ng statistics na yan na pinapakita ko sa inyo? Ibig sabihin, hindi aksidente. Yung paulit-ulit na pagbanggit ng salitang pag-ibig sa bagong tipan. Hindi yan display lamang o palamuti na aral ng Kristyanismo. Yan mismo ang nakikita nating pinatutunguhan ng puso, kalooban ng Diyos. Nasa sentro yan ng maraming bagay patungkol sa Diyos. Hindi lamang sinabi ng Biblia na pag-ibig ay mahalaga. Pero diyan pala nakita natin, napakahalaga ng pag-ibig. Pero kung halukayin natin ang Biblia, yung salitang agape pag-ibig, inutos yan ng Diyos na dapat magkaroon tayo. Pag-ibig sa magkakapatid at agape pag-ibig sa kaaway, maging sa kaaway. Inutos yan ng Panginoon Kristo, inutos yan ng Panginoon Diyos, at yan ay ipinamuhay mismo ng Panginoon Kristo, at yan ang ginawang pamantayan ng tunay na espiritualidad. Yan yung pamantayan natin, standard yan, mga kapatid. Ang isang Kristiyano ay hindi Kristiyano kung wala siyang agape, kung wala siyang pag-ibig. Kaya nga sinasabi ng kasulatan, tingnan yung mga major. Marami, no? Nakita niyo naman, 256 na banggit Pero makikita natin yung pinaka nagbibigay ng summary ng mga talata sa tungkol sa pag-ibig. Mababasa natin sa John 1:4, unang 1:4-8 na doon ay nabanggit ang Diyos ay pag-ibig. Doon sinabi, mga kapatid, hindi na natin kinopya lahat. Doon sinabi, mga kapatid, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayun yung kompletong version. At sa John 13:34 ay sinabi ng Panginoon Kristo tungkol doon sa isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Yun ang sinabi ng Panginoon sa 1:13-34.
na isang bagong utos. Ang sa inyo ibinibigay ko. Ano yung bagong utos? Kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din tayo sa isa't isa. Magmahalan din kayo sa isa't isa. Sabi ng Panginoon. So, utos yan, mga kapatid. Kung paano tayo inibig ng Panginoon sa Kristo. I-apply natin yon. Gagayahin natin yung pag-ibig na yon. I-apply natin sa kapatid natin sa pananampalataya, sa kapwa natin, sa mga kakilala natin. No? At maging hindi kakilala, kung tutuusin. Pati sa kaaway nga. At sa Roma 13, Gis, dito nakita natin ang pag-ibig ang sentro ng lahat ng mga bagay, ng mga utos. Dahil ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Diyan sinabi ng Apostol Pablo, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kung may pag-ibig ka, hindi ka gagawa ng masama sa iyong kapwa. Dahil ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Katuparan ng kautusan, kung iniibig mo ang kapwa mo, ano ba utos? Huwag ka magnanakaw. Hindi mo nanakawan ng kapwa mo. Kung iniibig mo ang kapwa mo, ano ba utos? Huwag kang makikipid. Hindi ka makikipid sa kapwa mo na hindi mo asawa sapagkat mapapasama lang kayo pareho. Kakalad ka rin mo lang siya. Pareho kayo mapupunta sa masamang kalagayan. Ibig sabihin lahat ng utos, mga kapatid, ay nauuwi sa pag-ibig. Pag walang pag-ibig, wala lahat. So, kita nyo, no? Ganyan, mga kapatid, kabigat ang salitang pag-ibig. Kaya kahit ito, mga kapatid, ay paulit-ulit natin pinag-aaralan. Natatanda ko, meron tayong lesson ito, mga kapatid. Yung chapter 13 din eh. Pero okay lang na ulitin natin. Dahil kung minsan nakakalimot tayo. Makikita nyo, mga kapatid, na may mga katangian ng pag-ibig kung minsan nakakalusot sa atin, nawawala. Makikita niya sa ating lesson, mga kapatid. Sa ating leksyon, mga kapatid, ngayon, sa 1 Korinto 13, ay maunawaan natin kung bakit sa gitna ng lahat ng spiritual na kaloob, mga spiritual gifts. Sa gitna ng mga spiritual gifts, gaya example ng mga spiritual gifts, yung mga speaking in tongues, pagsasalita ng wika yun, yung kaalaman, mga knowledge, gift din yan. Mga propesya, gift. At yung lakas ng pananampalataya. Sa kabila ng mga yan, mga kapatid, isipin nga ninyo, isang buong kapitulo, isang chapter, isang kabanata, ang inukol ng Diyos upang ipaliwanag ang pag-ibig. Dire-diretso yan, yung chapter 13, mula unang hanggang dulo, tungkol sa pag-ibig. Ilang talata lang naman yan, mga kapatid. Kung tutuusin 13 talata lang. 10 kapitulo pag-usapan natin, pero huwag kayo matakot. Hindi po mahaba to. Hanggang verse 13 lang to. Kaya nga sa pag-aaral natin na kabanatang ito, hindi lamang natin tatalakayin kung ano ang pag-ibig. Kundi tatalakayin din natin kung bakit. Bakit ba ito ang sukatan ng pagiging tunay na Kristiyano? O sa unang bahagi na ating lesson, yung unang 3 talata, ay nagpapaliwanag ng mga nagawa na walang pag-ibig. Ito, isinaad ni Apostol Pablo yung mga nagagawa na magagandang bagay ito, ha? Magagandang bagay na ginagawa pero walang pag-ibig. Pwede pala yung ganun, di ba? Gumawa ka na mabuti, gumawa ka ng mga dakilang bagay, pero nagagawa pala ng tao yan ng walang pag-ibig. At kung walang pag-ibig, yung kadakilaan, yung dakilang bagay na ginawa mo, kung ano man ang magagandang bagay na in-accomplish mo, kung walang pag-ibig, dito makikita natin, walang kwenta. Kahit anong ganda pa yan. Kahit anong sakripisyo pa. Tingnan nyo, mga kapatid. Sa unang talata, kung ako'y magsalita ng mga wika, ng mga tao at ng mga anghel, isipin niya, wika ng mga tao at mga anghel, mga makalangit na wika. Subalit wala akong pag-ibig. Ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. Ano yung pompyang? Di ba? Sa banda ng musika. Yung dalawang symbol na pinapalo. Pling! Pling! Di ba? Ay, magiging ganun daw tayo. Maingay yun eh. Para tayong maingay na pompyang o kaya batingaw, mga bell, mga sounding brass or
clanging cymbal. Yung kadalasan sounding brass, mga batingaw yan, mga bell. Diba? Pag pinalo, kling, talaga, maingay yan. O ingay lang yan kung wala kang pag-ibig. Ibig sabihin, mga kapatid, pinapakita ni Pablo rito na kahit ang kahanga-hangang kakayahan. Kahanga-hanga yan, magsalita ka ng wika ng mga tao at ng mga anghel. Marami ka mang alam na wikang salitain, pati wika ng anghel. Salitain mo yan. Ingay lang yan. Ingay lang yan. Sa paningin ng Diyos. Bakit? Wala kang pag-ibig. Ibig sabihin, walang kabuluhan. Yung pagsasalita mo ng wika ng mga tao at mga anghel kung wala kang pag-ibig. Di ba? Ano pa sabi rito? At kung meron akong kaloob ng propesya, ito mga special gift na to mga kapatid. Special spiritual gift. The gift of prophecy. At naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga. Ito, mahabang knowledge to, malalim na knowledge, taglay mo. At ang lahat ng mga kaalaman, lahat pa, talagang napakatalino mo. At kung meron akong buong pananampalataya, ibig sabihin, malakas yung pananampalataya mo, upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig. Wala. Ako ay walang kabuluhan. Ikaw mismo walang kabuluhan. Ibig sabihin, walang kwenta lahat yan, mga kapatid. Kahit nasa atin pa, taglay natin ang lahat ng kaloob na yan. Kung wala tayong pag-ibig, wala tayong kabuluhan. Mabigat to yan, mga kapatid. Mabigat na pahayag yan. Walang kabuluhan. Hindi ka maliit, hindi ka kulang, kundi wala. Zero lahat yan. At sa sumunod pang talata, at kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian sa dukayan, pamigay mo lahat ng kayamanan mo. At kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, maging martir ka man, susunugin ka ng dahil sa pananampalataya. Subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabangan. Wala kang mahihita dyan. Kahit isakripisyo mo pa ang buhay mo, ubusin mo man ang lahat ng pag-aari mo upang ipamigay sa mga nangangailangan at sa mga dukha. Ibigay mo man ang katawan, yung katawan mo para sunugin. Kahit ang sukdulang sakripisyo, mga kapatid, ay maaaring maging walang kabuluhan. Ikaw mismo mawawala ng kabuluhan. Wala kang mapapakinabangan eh. Sabi dyan, wala akong mapapakinabang. So nakita nyo, ngayon, eto ang tanong. Ginawa ba natin ang ating paglilingkod dahil sa pag-ibig ba? Naglingkod tayo buong taon. Diba? Paano tayo naglingkod sa Panginoon? O iba, hindi na nga naglingkod eh. O paano tayo naglingkod? Sa mga naglingkod, sa mga kumilos sa ngalan ng Panginoon. Paano ba natin ginawa yan? May pag-ibig ba? O para lamang sa iniisip natin, hindi, obligasyon ko lang yan eh. O kaya para hangaan tayo ng mga tao. So, yung katanungan lang yan mga kapatid. So yan mga kapatid, ang verse 1 to 3. Mga nagawa na walang pag-ibig. Ano nakita natin? Ano man ang naging accomplishment? Ano man ang nagawa natin? Mabubuting bagay yan, ha? Spiritual na bagay pa. Pag walang pag-ibig, pwede pala yun. Pag walang pag-ibig, walang kabuluhan. Yung susunod na bagay na ating aralin, mga kapatid, ay ang ugali ng tunay na pag-ibig. So, verse 4, 5, 6, and 7 to. Ito yung mga makikita natin. Kaya ugali ito eh. Ito yung mga makikita natin sa tao na umiibig. Pag may kulang dito, ibig sabihin kulang ang pag-ibig. Katulad na halimbawa, isa-isayin natin to. Kung totoo siya, 15 to mga kapatid. 15 pag-uugali. Katangian, kung ano man ang tawag natin dyan. Na pag may kulang dyan, kulang tayo sa pag-ibig. Ibig sabihin, inaasahan, itong 15 mga katangian na to, 15 mga, kung ano mga katangian man yan, gagawin at hindi gagawin, eto yan, 15 punto yan, mga kapatid. Ang pag-ibig ay matiisin. Ano ba matiisin, mga kapatid? Love suffers long. Ibig sabihin ng pag-ibig ay mahaba ang pasyensya. Hindi madali magalit. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pa dalos-dalos. Hindi agad sumusuko.
Matiisin eh. Marunong magtiis sa kahinaan ng iba. Hindi lang para sa iyo, kundi natitiis mo yung kapwa mo. O kung hindi ka matiisin, ibig sabihin, wala kang pag-ibig. Kung meron ka man ng iba, kulang yung pag-ibig mo. Pero pwede ba, ibig sabihin ng Kristiyano ay dapat maging matiisin. Long suffering, sabi dyan, o suffers long. Pagpasensya yan. Kung hindi ka marunong magpasensya sa kapwa mo, lalo na sa kapatid mo sa pananampalataya, ibig sabihin, wala kang pag-ibig. Paano ngayon yan? Anong klaseng Kristiyano tayo? Kung hindi tayo marunong magpasensya. Ito pa sabi, number 1 yan, ha? Number 2, magandang loob and is kind. Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, mga kapatid, yan ay may kahulugan na yung pag-ibig ay mabait, mapagbigay. Ibig sabihin, meron kang malasakit na pagkilos. Hindi lamang salita yan. Yung pag-ibig ay may aktibong kabutihan. Active dapat yung kabutihan natin. Hindi lang yung wala tayong ginagawang masama, kundi may ginagawa tayong mabuti. Diba? Yan yung minsan kasi may mga tao na hindi nga gumagawa ng masama pero wala namang pakialam sa kapwa niya. Hindi ganun. Active tayo dapat. Magandang loob, kind. Kung kayo may mga alagang pet, diba? Aso, pusa, at least alam nyo kung paano maging kind. Pero i-apply nyo sa tao yan. Huwag lang sa hayop. Pag-apply natin ng kindness sa hayop, secondary lang yan. Pero hindi tayo dapat maging malupit sa hayop, di ba? Pero somehow, yan magtuturo sa atin ng kindness. Sa tao to, mga kapatid. No? Magandang loob and is kind, not to animals. Pero okay lang din sa animals, pero huwag kakalimutan, yung tao. Sa tao yan, yung mahalaga. So yan yung pangilan yan, pangalawa yan, di ba? Pangalawa. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Alam natin hindi mainggitin. Love does not envy. Hindi naiirita yan o naiinggit sa tagumpay ng iba. Hindi naiinggit yan sa appliances, sa gamitan, sa mag-ari-arian ng iba. Hindi naiinggit kung anumang magagandang bagay na meron ng iba na maaring wala sa atin. Ang tunay na pag-ibig ay marunong maging masaya. Kapag pinagpala ang kanyang kapwa, nakita niya, maasenso yung kanyang kapwa. Napapabuti ang kanyang kapwa. Dapat natutuwa tayo. Lalo na sa kapatid sa pananampalataya. At hindi tayo nakikipag-kompetisyon. Kasi hindi naman tayo nainggit eh. Tutuwa nga tayo kapatid mukhang masenso sa buhay Si kapitbahay, mukhang maganda buhay ngayon Praise God, di ba? So, ganon. Oo, mapagmalaki. Ano yung mapagmalaki? Tingnan, love does not parade itself. Ibig sabihin, hindi mo ipinaparada. Kung ano man meron ka, hindi ka nagmamalaki sa iyong sarili. Yung pag-ibig ay hindi naghahanap ng papuri yan sa mga tao. Dahil ang layunin nito, ang layunin ng pag-ibig, hindi papurihan tayo ng mga tao, kundi kaluwalhatian ng Diyos. So, hindi natin, love does not parade itself. So, hindi tayo nagyayabang. At yung kapatid niyan, mga kapatid, hambog is not pop up. Ano yung pop up? Yung katulad sa lobo, lumulobo, lumalaki ang ulo. Diba? Parang ganun, di ba? Pop up Yan yung kapalaluan. Yung mataas ang tingin sa sarili. Hindi ganyan ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay mapagkumbaba, handang magpakababa para sa ikabubuti ng iba. So, nakita nyo, no? Ilan yan? 5 yan sa isang talata. 5 agad yan. Dapat matiisin tayo. Pag hindi, questionin natin ang ating sarili. Tayo ba'y marunong magtiis sa pagkukulang ng iba? Maganda ba ang ating kalooban? Kind ba tayo? Hindi ba tayo naiinggit sa tagumpay ng iba? Hindi ba tayo mapagmalaki? Pinaparada natin kung ano man ang meron tayo. At hambog, not pop up. Hindi tayo dapat hambog. Yung hindi tayo marunong magpakababa. Dahil magaling tayo. So nakita nyo, pag yan, mga kapatid, nilabag natin, kulang.
kulang ang pagiging Kristiyano natin. Ano ba? Ito yung pang-anim. Hindi magaspang ang kilos. Does not behave rudely. Ano yan, mga kapatid? Hindi bastos. Hindi walang galang. Hindi lumalabag sa kaayusan at moralidad. Ang tunay na pag-ibig ay may galang sa kapwa. Marunong kumilos na maayos na panalita. Asal at pakikitungo. So, hindi tayo magaspang, no? Ano pa? Does not seek its own. No, hindi niya ipinipilit yung sariling kagustuhan. Hindi yung gusto niya sila lang palagi na susunod. Hindi siya makasarili. Hindi niya inuuna ang kanyang sarili. Ang pag-ibig ay handang magparaya. Inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sariling interes. Priority palagi, di ba, sa Biblia yung iba kaysa sa atin. Hindi mayayamutin. Is not provoke. Hindi siya madaling galitin. Alam niyo yun? Is not provoke. Hindi madaling magalit. Hindi madaling mapikon. Ang tunay na pag-ibig ay may kontrolado niya ang kanyang damdamin. Hindi siya mabilis maglabas ng galit. Kahit pinoprovoke na siya. Minsan yung salitang prangka, pinagmamalaki pa na iba. Prangka ako. Bago ka magprangka-prangkahan dyan, isipin mo muna yung sasalitain mo. Diba? Bago ka, baka makasakit ka ng kapwa mo, etc. Dapat, huwag ka magagalitin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Thinks no evil. Masama kasi iniisip, kaya tinatala niya yung pagkakamali niya. Ng kapwa niya. Ano hindi do yung binibilang palagi? Yung pagkakamali ng kapwa niya. Hiniipon yung kasalanan ng iba. Ang pag-ibig, mga kapatid, ay hindi mapag-imbak ng sama ng loob. Hindi laging ibinabalik yung dating pagkakamali ng kapwa. Alam mo, nag-away kayo ngayon. Huwag mo na isumbat yung nakaraan mo o yung nakaraan niya. Na sinabi mo na nagkapatawaran na kayo. Minsan ganun yan pag nag-aaway. Isinasahit pa yung nakaraan na na-resolve na noong araw. Naka-record kasi, mga kapatid. Kaya hindi niya makalimutan. So yun, mga kapatid, no? So, pang ilan na yan? Pang siyam na yan. Mabilis tayo, di ba? Pang 10, kasama yung pang 11 at pang 12. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa. Ibig sabihin, hindi ka nagagalak. Halimbawa, yung mga masamang gawa. Kawalan ng katarungan. Kasalanan. Pati kasalanan, pinagtatawanan. At naipagmamalaki pa. Diba? Ganun ang hindi mananampalataya. Pinagmamalaki pa niya yung kasalanan niya na nagawa. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, sample. No? Natuwa-tuwa sila sa masamang gawa nila. Halimbawa, may nakaway siya kagabi. Pagmamalaki pa niya, binugbog ko siya, no? Puro black eye nga siya, pero susuntok. O kaya, isang lalaki naman, nagbibida-bida. Sobrang ganda lalaki niya. Sasabihin niya, alam mo ba, syota ako yan. Yun, syota ako rin. 3 syota ako. Samantala may asawa ka na. Pinagmamalaki pa, marami siyang babae sa buhay. No? Natutuwa sila sa masamang gawa. Kinatutuwa pa nila. Pag may nabubuli, natutuwa pa sila. Pinagtatawanan. Ba't natural lata sa tao yun eh. Kasi natural sa tao, yung mga makasalanan. Di ba? Pag may nabubuli, pinagtatawanan pa. Ang pag-ibig, Kristiyano ka, hindi ka dapat matuwa sa masamang gawa. Di ba? Kundi natutuwa sa katotohanan, doon tayo dapat natutuwa. Nakikigalak tayo sa katotohanan, masaya tayo kapag nanaig ang tama. Ang pag-ibig ay masaya kapag ang katotohanan ng Diyos ang nananaig. Kahit minsan, mga kapatid, masakit at mahirap tanggapin ang katotohanan, pero natutuwa rin tayo. Kahit nasasaktan tayo dahil katotohanan yan. Natutuwa tayo sa pagsisisi. Hindi doon sa pagkakasala. Natutuwa tayo sa pagwawasto. Hindi sa pandaraya. Natutuwa tayo sa liwanag. Hindi sa kadiliman. So yan, mga kapatid. Pang 11 na yan, ha? Pang 12, mga kapatid. Hanggang sa huli. Pang 15. Pinapasa nito
ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Yan ang pag-ibig. Yung talatang ito, mga kapatid, may tuturing natin na rurok, climax, parang sukdulan ng paglalarawan ni Apostol Pablo tungkol sa tunay na pag-ibig. Parang ito yung pinakamabigat na bagsak. Ito yung nagpapakita ng 4 na katangian. Kung tawagin na iba yan 4 pillars. Pillars, yung poste ng pag-ibig na hindi sumusuko at hindi nagbabago. Ano man ang sitwasyon? Tingnan nyo mga kapatid, 4 to. Number 1, pinapasan nito ang lahat ng bagay. Yan ang number 1 dyan sa 4 na yan. Na panlabing 2 naman sa sinasabi natin 15. Pinapasan nito ang lahat ng bagay. Sa ibang salin nito mga kapatid, ito ay yung laging nagtatanggol. Bears all things. Nagbabata. Yung salitang Grego na ginamit dito ay may kaugnayan sa isang bubungan na nagbibigay ng proteksyon. Yung pagkakasulat niya sa wikang Grego. Para kang bubungan na nagbibigay ka ng proteksyon. Parang dinadala mo. Bears all things. Pinapasan ang lahat ng bagay. Yung pag-ibig ay handang dumaan sa hirap o bigat na sitwasyon para protektahan ang iba. Para mabigyan ng proteksyon ng minamahal mo. No? Hindi ito nagrereklamo, sumusuko agad kapag nagiging mahirap ang kalagayan. So, pinapasan ito ang lahat ng bagay. Marunong tayo combine na ng pagtitiis yan. Hindi ka nagrereklamo kapag nahihirapan ka. Alang-alang sa kapwa mo. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Ano ibig sabihin niyan? Believes all things. Hindi ito nangangahulugan na ang pag-ibig ay madaling maloko o naive. Alam niyo yung naive? Yung walang muwang ignorante. Hindi naman ganyan yan. Yung lahat na lang talaga totally paniniwala mo. Hindi naman literal na 100%. Ipinapakita rito mga kapatid ng pag-ibig ay nagbibigay yan ng benefit of the doubt. Ibig sabihin, pinipili nitong makita ang pinakamabuting katangian ng kanyang kapwa. Sa halip na laging maghihinala siya sa kanyang kapwa, naniniwala ito na yung kanyang kapwa o kapatid ay may kakayahan na magbago at bumuti. Kaya sabi, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. No? Yung mga definition yan, mga kapatid, ang application yan sa tao. Di ba? Kung sa Diyos, wala problema. Lahat ng bagay, pinaniniwala natin. Pero sa Diyos ba pinapasan nito lahat ng bagay? Hindi. Application to sa tao, mga kapatid. So, pinaniniwalaan mo ang lahat ng bagay dahil naniniwala ka habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa magbago yan. Bigyan mo lang ng pagkakataon, bigyan mo ng benefit of the doubt. Baka naman magbago nga, di ba? Ano pa sabi rito? Ikatlong pillars ng pag-ibig. Inaasahan ang lahat ng bagay. Ito'y tumutukoy sa pagiging positive din. Yung pagkakaroon ng pag-asa. Yung parang optimism. Optimism sa English. Ano ba yung optimism? Yung optimismo. Yan yung pananaw o saloobin na laging umaasa at tumitingin sa mabubuting posibilidad. Kahit may problema, kahit may pagsubok o kahirapan, positive pa rin ang iniisip natin. May mabuting mangyayari. Kahit sa pinakamadilim na sandali, yung pag-ibig ay hindi nawawala ng pag-asa na maging maayos ang lahat. Hindi ito sumusuko sa isang tao. Hindi natin sinusukuan ang isang tao. Ang isang kapatid. Gaano man ito kahirap turuan o tulungan dahil umaasa tayo sa biyaya ng Panginoon Diyos na siya man ay bibigyan ng pagkakataon ng Diyos para sa kanyang pagbabago. Yan yun, mga kapatid, naasahan ang lahat ng bagay. Sa kapwa yan. At tinitiis ang lahat ng bagay. Yung salitang Grego na ginamit dito, may katumbas na pagtitiis, endures. Endures all things. Fortitude. Ibig sabihin,
katatagan ng loob ng isang sundalo sa gitna ng labanan. Yung pagkakamit niya, no? Sa wikang Grego. Fortitude na nagpapakita ng katatagan ng kalooban ng isang sundalo sa gitna ng labanan. Sabi nga nila, ang isang sundalo, habang nasusugatan, ay lalong tumatapang. Totoo yun, mga kapatid. Sa buhay din natin, yung sugat na ating nararanasan, pinahintulot ng Panginoon din yan para lalo tayo tumapang. Lalo maging malakas ang kalooban natin. Yan ang pag-ibig, mga kapatid. Tinitiis ang lahat ng bagay. Ito ay ang kakayahang manatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng pag-uusig at sakit. Ang pag-ibig ay hindi panandalian lamang yan, mga kapatid. Ito ay may long-term endurance, pangmatagalan. Actually, ang pag-ibig yan ang isang katangian, mga kapatid, na hindi natatapos pagkamatay natin. Hindi natatapos kapag nawala na ang daigdig. Yan itatagos hanggang sa kabilang buhay. Tingnan nyo, mga kapatid, yung susunod. So yan yung ugaling tunay. Ugali ng tunay na pag-ibig. Tingnan nyo yung susunod. Yung pag-ibig ay mananatili. Mananatili sa pagdating sa verse 8, 9, and 10. Ito, mga kapatid, ang sabi dito. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Isipin nga, walang katapusan. Never ending ang pag-ibig. So, yung bahaging ito yung nagpapakita ng permanenteng kalikasan ng pag-ibig. Sa konteksto ng Biblia, ang pag-ibig na agape ay hindi lamang isang emosyon yan. Hindi feelings lang yan, kundi yan ang pinakamataas na katangian. Katangian din ng Diyos yan, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, di ba? Dahil ang Diyos ay walang hanggan, ang pag-ibig na nagmumula sa Kanya, yung ipinagkakalob sa atin, ay hindi kailanman mabibigo. Hindi maglalaho yan, hindi matatapos yan. Ito yung pundasyon na mananatili kahit wala na tayo. Kahit wala na yung mundo, hindi lang tayo, kundi kahit mawala na yung mundo, mabaguhin ng Diyos yan, pero nandun pa rin yung pag-ibig. Tingnan nyo, subalit maging mga propesya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. So ano yan? Propesya, speaking in tongues, at yung mga knowledge, lilipas lahat yan, matatapos yan. Dito ibinibigyan diin ang pansamantalang kalikasan. Pansamantala lang yan. Ang nakalikasan na meron yung mga gifts tulad ng mga prophecy, pagsasalita ng ibang wika, at yung mga espesyal na kaalaman. Temporary lang yan, mga kapatid. Yung mga ito ay nagsisilbi lamang, kasangkapan lamang yan ng Diyos na ipinagkaloob sa atin gabay habang tayo nasa lupa pa at hindi pa perpekto ang ating pag-aunawa. Nasa lupa pa tayo, wala pa tayo sa perfection. Darating ang panahon, mga kapatid, na hindi na natin kailangan ng mga yan dahil makakaharap na natin mismo ang Diyos ng mukhaan kung saan ang lahat ng hiwaga ay magiging maliwanag na. Yun ang ending yan eh. Kailangan pa ba ng prophecy pag nandyan na? Natupad na, tapos na yan eh. Kailangan pa ba yung speaking in tongues na ipinagalob ng Diyos yan sa mga unang Kristiyano para magpatibay na kanilang pananampalataya? Kailangan pa ba ang mga kaalaman? Lilipas din yan pagkaharap na natin ng Diyos. Yan yung ibig sabihin yan. Tuloy pa natin. Sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang. Part lang, bahagi lamang ang nalalaman natin. Hindi kumpleto. At nagsasalita tayo ng propesya ng bahagi lamang. Yung prophecy, bahagi lang yan, part lang yan, kakaparaso lang yan. Hindi kumpleto pa rin yan. Tuloy natin sa sunod. So, balit kapag ang sakdal ay dumating, pag dumating na daw yung perfection, yung perfect has come, sabi dyan, ang bahagi lamang ay magwawakas. Ano yung bahagi lamang? Propesya, kaalaman, mga bahagi lamang yan, mga kaloob. Importante yung mga kaloob na yan. Pero habang dito lang. Pero pag dumating ng perfection, mga kapatid, hindi mo na kailangan yan. Kaya yung part na yan, yung bahagi lamang na yan, yung propesya at mga kaalaman na yan, mawawala yan. Will be done away. Hindi na kailangan. Dito, mga kapatid, yung tinutukoy na pagdating ng kasakdalan. Pag dumating yung sakdal,
Yan karaniwang iniugnayan sa muling pagparito ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. O ang ating kalagayan sa piling niya pagharap-harap na natin ng Panginoon. Kapag dumating na ang puntong yon, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na bahagi lamang, tulad nga nung binanggit niya kanina sa verse 8, kusa na maglalaho yan, magwawakas. Hindi na kasi natin kailangan yung mga bahagi lamang, sapagkat makakamit na natin ang completion. Kasi nandun na tayo sa perfect na kalagayan. Pero yung pag-ibig, nananatili yan, mga kapatid. Nananatili ang pag-ibig. Matatapos ang propesya, matatapos ang lahat ng bagay. Mawawala na yung mga kaloob, pero nandiyan pa rin ang pag-ibig. Tingnan niyo, mga kapatid. Sa uling bagay nating aralin, sa paglago natin ay kasama ang paglago sa pag-ibig. So, 1 Corinto 13:11 hanggang 12. Yung salitang paglago dito, mga kapatid, ay tumutukoy sa tinatawag na maturity natin bilang mga Kristiyano. So, spiritual maturity to. Ito yung ating pag-grow, pag-unlad sa ating relasyon sa Diyos. Tungkol sa pag-unlad natin sa ating spiritual na buhay, tingnan po natin sa verse 11. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ayan nung bata pa. Sa literal, di ba? So dito ginagamit ni Pablo o ginamit ni Apostol Pablo yung paglaki ng isang tao bilang example, bilang halimbawa. Ang isang bata ay limitado ang kanyang kakayahan sa pagsasalita, pag-iisip at pangangatuwiran dahil hindi pa husto ang kanyang karanasan at kaalaman. Ngayon, spiritually speaking, sapagkat ito ay figurative lamang at ang talagang purpose ni Pablo ay magturo ng spiritual na bagay, sa spiritual aspeto, mga kapatid, ang pagdepende sa mga pansamantalang kaloob, gaya ng mga kaloob, mga gifts, prophecy, di ba? Wika, kaalaman, ay inahalin tulad sa yugto ng pagkabata. Bakit? Mga bagay na mahalaga yan sa simula, ngunit may limitasyon, may hangganan, di ba? Ano ang hangganan niya? Ang hangganan niya, pag lumaki na, di ba? Ngayon ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata o ng pagkabata. So, ang bahaging ito, mga kapatid, ito tumutukoy sa spiritual na paglago o maturity. Sa literal, kapag ang isang tao ay naging ganap na ang pagkatao, mature na siya, ang nangyayari, natural lamang na iiwanan na niya ang mga laruan, di ba? Iba na yung laruan niya. O may laruan pa siya paglaki niya, di ba? At saka yung paraan ng pag-iisip ng pambata. So sa konteksto naman ng tinatalakay ni Apostol Pablo tungkol sa pag-ibig, itinuturing nito na habang lumalago tayo sa pag-ibig, unti-unti nating nabibitiwan yung mga panlabas at pansamantalang palatandaan ng pananampalataya. Dahil mas nakatuna tayo sa kung ano ang mas malalim at permanente. Bakit, mga kapatid? Nasabi ni Apostol Pablo yan sa sumunod na talata, sapagkat, ito ang dahilan, sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin. So, nung unang panahon, mga kapatid, talagang kanya yung salamin malabo. Sapagkat yung salamin noon, wala pang glass noon. Hindi pa ata na-discover yung glass. Kung makakapanood kayo mga lumang pelikula, yung salamin nila ay yung pinakintab na bakal lang. O pag pinakintab na bakal lang, pinaka-mirror salamin nila noong araw, malabo nga talaga, di ba? So, yan ay nung unang panahon. Hinahalin tulad dito, yung kasalukuyang kalagayan ng isang Kristiyano, na nandito pa sa lupa, kahit meron tayong mga espiritual na kaloob, yung ating pagkaunawa sa mga banal na bagay, ay parang nakatingin lang tayo sa malabong salamin. Bahagya lamang yung ating pagkakakita ron. Yung ating kaalaman ngayon, limitado pa sa kung ano ang kaya nating maunawaan bilang tao. Sabi nga sa sumunod, ngunit pagkatapos nito ay makikilala natin na mukhaan. Yung bahaging ito, mga kapatid, yung makikilala mukhaan, ibig sabihin, tumutukoy ito sa pangako ng pagharap natin ng mukhaan sa harap ng Diyos at ng ating Panginoon sa Kristo. Magkakaroon tayo ng face-to-face na sa God, sa Amang Diyos, at sa Panginoon.
Kapag dumating yung panahon yun, mawawala na lahat ng kalituan at lalo magiging malinaw ang lahat. Sabi nga sa sumunod na talata, ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko. Ngayon, bahagi lamang nalalaman ko. Ngunit pagkatapos ay lubos ko maunawaan kung paano ako ay lubos na nakilala o nakikilala. Nakita niyo mga kapatid, no? O ngayon, bahagi lang, part lang, kapraso lang, yung nalalaman natin. Pero pagkatapos nito, mga kapatid, kapag dumating na yung literal na pagharap natin sa Diyos ng face-to-face at sa ating Panginoon sa Kristo, yung ating pagkakilala sa Diyos ay magiging kasing lalim na yan ng pagkakilala niya sa atin. Kaya sabi, ngunit pagkatapos nito, mauunawaan natin kung paano ako, o mauunawaan kung paano ako ay lubos na nakikilala. So, ito yung pinaka-rurok ng sukdulan ng ating espiritual na paglalakbay. Aabot tayo doon sa perfection, mga kapatid. Kailan yan? Sa muling pagparito ng ating Panginoon sa Kristo sa pagharap natin sa Panginoon Diyos. So, yan po mga kapatid, ang tungkol sa paglago natin, kasama yung paglago sa pag-ibig. Habang lumalago tayo, yung pananampalataya natin, lumalago rin ang ating pag-ibig. At para sa ating aral at mensahe naman mga kapatid, itong huling talata natin sa talatang 13. Dito ay makikita natin ang tatlong haligi ng buhay Kristiyano. Tignan nyo, bakit natin nasabing haligi? Haligi, pillars. Di ba? Ang sabi rito, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito. Nananatili ang tatlong ito. Ano yung tatlong nananatili? Ibig sabihin nananatili, nami-maintain yan. Dapat magkakasama to. Ano yan? Pag-asa, o pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So yan yung tatawag ng iba na haligi. Haligi natin, haligi ng ating buhay Kristiyano. Haligi ng spiritual life natin. Kasi hindi pa pwedeng wala ang isa dyan. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Hindi pa pwedeng pag-ibig lang na walang pananampalataya at pag-asa. At hindi pa pwedeng pananampalataya lang at pag-asa na walang pag-ibig. Magkasama dapat ang tatlong yan habang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang pananampalataya ang nag-uugnay sa atin sa Diyos. Wala tayong pananampalataya, wala tayong kaugnayan sa Diyos. Ito yung pagtitiwala natin sa kanyang mga pangako, di po ba? Sa kanyang mga salita. Kahit hindi pa natin nakikita yung katuparan. Kaya nga pananampalataya, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Faith ang kailangan natin sapagkat invisible yung mga pangako ng Diyos. Invisible mismo yung nangako ang Diyos. Hindi natin nakikita ng naked eye natin. So, yan yung pananampalataya. Ano naman yung pag-asa? Pag-asa naman, yan ang nagbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy. Sapagkat inaasahan natin ang ganap na kaligtasan at ang darating na kaluwalhatian. Yan ang pag-asa natin. Bakit ka ba nanampalataya kay Jesus? Hindi tayo nananampalataya kay Jesus para lamang sa buhay na ito, kundi higit inaasahan natin sa future yung kaluwalhatian at kaligtasan natin. Pero dito mga kapatid ay itinampok ni Pablo na may higit pa sa dalawang yan. Sa pananampalataya at pag-asa, ano yun? Pag-ibig. Dahil sabi niya, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So tinawag na pinakadakila ang pag-ibig sapagkat ito yung pinakaugat at layunin ng pananampalataya at pag-asa. Pag walang pag-ibig, marupok ang pananampalataya, ganun din ang ating pag-asa. Tumitibay lamang yan dahil merong pag-ibig. Darating ang panahon na yung pananampalataya ay mapapalitan na ng ganap o ng pagkakita. Hindi na applicable yung definition ng pananampalataya na ang pananampalataya ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Kaharap mo na yung pangako ng Diyos. Nandun ka na mismo. At kaharap na natin ng face-to-face ang Panginoon Diyos. Ginagamit lamang natin ang pananampalataya dahil lahat yan ay hindi pa natin nakikita sa panahong kasalukuyan. Nakita nyo? At ang pag-asa, magiging katuparan na yan. Hindi na pag-asa yan. Ibinigay na sa iyo. Buhay na walang hanggan. Ibinigay na sa iyo ang kaharian ng Diyos.
Napasok ka na literally, no, physically. O, hindi na pag-asa yun. Yan na yan eh. Ang pag-asa, it's about the future lang, mga kapatid. Pag hawak mo na, hindi na pag-asa. So, nakita nyo. So, meron na, katuparan, natapos na yan. So, balit yung pag-ibig, mga kapatid, hindi kailanman magwawakas. Di ba sabi kanina? Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. Yan, mga kapatid. Ang pag-ibig kasi, mga kapatid, katangian ng Diyos yan. Di ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Katangian ng Diyos yan at tunay na sukatan ng ating pagiging Kristiyano. Pag wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Di ba? Sabi? Sa madaling salita, mga kapatid, itinuturo ng talatang ito na ang tunay na espiritual na buhay ay hindi nasusukat sa kakayahan, hindi nasusukat sa kaloob o kaalaman, kundi sa pag-ibig na naghahayag sa ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Kung may isang bagay na dapat manatili at mangibabaw sa lahat, mga kapatid, at hindi dapat mawala sa atin, yan ang pag-ibig. Kaya nga, kung wala ang pag-ibig, ano mangyayari sa atin? Walang kabuluhan, mga kapatid. Di ba? Habang tinatapos natin ang taong ito, ilang araw na lang, bukas ay 29, 30, 31, Webes, mga kapatid, tapos na ang taon. Habang tinatapos natin ang taong ito, baunin natin ang aral dito sa unang Korinto. Anong aral dito, mga kapatid? Ang lahat ay walang kabuluhan kung wala ang pag-ibig. Marami nang nagdaan. Marami na ring tagumpay. At hindi naman tayo sikat, mga kapatid. May mga tagumpay rin tayo. Maraming kaalaman na dumating sa atin, nalaman natin, at nakapaglingkod din ang lokal natin kahit papano. Lahat ng ito, mga kapatid, part lang yan, bahagi lamang yan, at matatapos din yan, mga kapatid. Kahit iwanan na natin ang mga gawaing maingay, pero wala namang laman, ingay lang. At piliin ang paglilingkod na may pag-ibig. Sa bagong taon na darating, mga kapatid, hindi ang ating mga titulo ang mananatili, kundi ang pag-ibig ng Diyos at sa isa't isa. Maaring malabo ang hinaharap natin, sapagkat sino ba nakakaalam sa atin ng kinabukasan? May kanta nga na, because He lives, I can face tomorrow. Naharap lamang natin ang bukas. Malakas ang loob natin harapin ang bukas, sapagkat nabubuhay ang Diyos, buhay ang Panginoon. So, mga kapatid, maaring malabo ang future, ngunit malinaw ang tawag sa atin ng Diyos. Ang pagtawag sa atin at ang utos sa atin, umibig. Kaya ang challenge natin, mga kapatid, huwag nating tapusin ang taong ito na pagod lamang ang baon natin. Kundi, magkaroon tayo ng pusong puspos ng pag-ibig. Sapagkat sa bandang huli, ay tatanong sa atin ng Diyos, hindi yung gaano o gaano karami ang naging tagumpay natin, kundi ang tatanong sa atin ng Diyos, paano ka nagmahal? So hanggang dyan, mga kapatid, maraming salamat. Naway pinagpala tayo ng ating aralin ngayon at may apply natin ito sa ating pamumuhay sa araw-araw. Pagpalain kayo ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.